Mamesel ako muna ng jungle. Kasi marami pa eh. Meron kang Nolan, meron kang Hayabusa. Maganda rin meron kasi kang... yung... Ay, oo nga. Actually, never mind. Kasi Suyo na dito, Bigetron. Nakakatakot to kasi Suyo Johead. Tas yun, Iritel, alam naman natin. Ang sagot sa Granger talaga. Winning matchup pa, Maganda versus Zushin. Pwede ka kumuha ng Gatot, Hylos. Hilda. Interesting. Kasi ano eh, pag may Joy tapos nagkaleya ka, parang maulit lang yung mga ma-force out mo yung Tsunamis lang pag ginamitan ka ng unstoppable force. Ano to? Sabi ni Kirk, ano eh, in progress pa ang pagbabalik niya sa solo rank warrior. Sa bagay. Baka ano, patungo doon. Ano kayo parang hirap ng draft ng Onika. May Sicilian pa si Moreno. Nag-aaway naman. Nag-aaway no. No fighting daw, sabi ni King. Wait lang, ano pang natitira for? Sure ko matatanggal yung yung Hanzo, Haya. Tapos mapapanolan si... Unless mag-Lucas sila dito pag nakita nila yung Valentina. Pwede yung Lucas last pick sa ito lang. Lucas. Kasi Lucas Jungle. parang di bagay sa... Ha? Mahina lang yun Mahina lang. Yun yung medium. Diba? May mas Hindi, mahina pa doon kahapon. Kasi nakabukas yung pinto ngayon eh, hindi masyado nag-echo. Actually. Wait lang. Baka maglulukas. Ba't hindi valid? Ba't hindi valid yung binan? Hindi, baka last pick, tinitratan nila yung last pick Lucas. Kasi pag nag-Lucas dito, hindi rin pwede mag-Lucas yung big... Ay, Pwede, di ba? pwedeng mag-Lucas yung Bigetron, sa totoo lang. Kasi may... Basta bamba dito yung Hayabusa for sure. Okay, sige. At least nandyan pa naman yung Nolan, in case lang, in case. Feel ko nga Lucas last pick to. Kunin nila yung Gatot or Kalea, fourth pick. Ngayon na yung Bakit Hayabusa. pinalaro yung Kalea? So, Kalea ang kukunin ni Brusco dito dahil assuming ito nga ay solo rank warrior Hilda ni Kirk. Lucas ang ipapang-complete nila dito. Siguro Sicilian Lucas. Cecilion Lucas for Bigetron. Johead. Hindi Farsa. Pwede rin naman yung Farsa kasi may Hilda kasi. Pwede kang habul-habulin nung Hilda. If they take the Farsa here, malaking problema yung dalawang XP roam ng Onyx PH. Dalawang XP roam, no? Parang tig-isa lang yun. Tag-isa. Sila kasi yung dalawang may Parehong may trabaho assignment. eh. So, magiging ligtas na lang ba ang pick ni Moreno? Ayun na. Yan, maganda yan. Glue. Yung glue. Oh, okay. Lucas Jungle? Nolan Lucas na lang eh. Lucas Jungle. I think Lucas Jungle. Okay. Yeah, Lucas Jungle. Ayan na. Parang... Nakakatakot yung draft ng BTR sa totoo lang. Yung mga yung mga Johead Farsa, Johead Suyo, nahawakan lahat. Sa Onyx naman, parang hindi siya yung isang bagsakan. In the early at least, parang dadahan-dahanin mo yung mga gusto mong mangyari. Medyo sila dito, full alalay doon sa Lucas. Kasi yung damage output nila doon talaga galing eh. May damage naman din yung Hilda, kaso yung mga dadamage niya rito, mga walang pake sa kanya, yung mga glue, Johead. Kasi usually, threat ka kapag yung kalaban mo, mga Gatot, mga Hylos, yung kayang saktan ng Hilda. Pero itong dalawang hero kasi ng BTR na pwedeng hampasin ni Kirk, medyo walang pake sa kanya. Ang pake niyan makaharap ng ng target sa likuran. Si Moreno na lang. Oo, si Moreno na lang ang action niya rito na, uy, wag ka lumipad, yun lang. Basically, yun na lang yung goal nung Hilda. And siguro pangharang sa Suyo sa turtle fights. Pero pagdating sa all-out team fight, parang ako nakikita ko medyo lamang yung Bigetron Esports. Yep, medyo nakakaba yung ilabas nila na draft for game number 2. So, ito na nga ba ang magiging susi nila tungo sa pagbawi at magkaroon tayo ng game number 3 or 2-0 na ng Onyx Philippines ang sering ito. Malalaman na natin as we head into game number 2. Casters, inyo na! Yep, isa na lang ang iniintay ng Onyx Philippines para maselyahan ang kanilang actual number 1 Group A spot. Dito magkakaalaman sa laban nila versus Bigetron Esports. Again, ko-confirm po namin sa inyo, kayo mag-alala kung number 1 na ang Onyx. Pero syempre, focus sila dito sa game nila laban sa BTR. Sa lineup ng Onyx Philippines, talagang they have to pick their fights eh. Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa Bigetron Esports considering na Johead, Farsa pa yan. And at the same time, alam natin, pag Lucas Jungle, oy, teka lang, napa-flicker out ka dito si Moreno. Pero alam natin, pag Lucas Jungle, tulad nga na sinasabi ni Renmar,
ayaw mong mabibigyan niya ng kahit isa early pa lang. Oo, kasi pag nakakuha ng kill yan sa early game, super snowball yung nangyayari. Kaya ako kinaklasify si Lucas as better alpha. Kasi ang hirap niya talaga labanan sa early game. Yung may mga ways pa yung alpha na slowdown siya, ganyan-ganyan. Pero yung alpha, yung kasi Lucas, pag nag-ulti, kasi pag within reach ka, parang mapapadasal ka after. Oo. Na sana hindi ako yung targetin nung Lucas. Then, nakita na nga natin si Kyle TC nung naglukas, kahit 3 yung katapat niya. Only target, lahat napadasal eh. Oo. Na 1v3 niya eh. Pero again, match point nga para sa Onyx Philippines. Kinakailangan nila ingatan yung aggression na pwedeng ipakita kaagad early on. Yeah. Nila Light tsaka nila Moreno. But at the same time, again, Brusco, hawak din naman nila yung Kalea. So they could also do the same. Yeah. Ang pinakamalaking problema talaga nila dito is yung glue. Kailangan na hindi makapag-split-split agad. Si Luke. Uy, Luke, kakasabi ko lang, naku po! Ayun na, hindi nakapag-split-split, patay na! Yung glue, and sila pa nakakuha nung first blood, and libreng pagong na naman para kay King Kong. Ang ganda din ng rotation doon ni Kirk tsaka ni Super Friends. Kaya pareho silang nag-level 4. Si Moreno nga, level 3 pa lang eh. So, Onyx Philippines ngayon, kontrolado kaagad yung laro. Solid yung lakad ng glue. Kala mo walang crowd control yung Kalea, tsaka yung Zushin. Oo. Galing sa mid, lakad matatag siya eh. Kaso, nakasalubong niya, chinunamis lang. Hindi nga ata, tidal strike nga lang ata parang yun tidal strike. Hindi pa 4 nun si wala, si Brusco tsunamis eh. lang, binigyan siya eh. Binigyan na kaagad kahit kulang-kulang pa yung kit doon ni Brusco. Not to mention, nandun din si Kirk. And nakikita na natin yung yung sinasabi ni 4D na yung XP laner parang roamer. Hindi na nga halos lumilane si Kirk eh. Oo, kumbaga, si Kirk dito ang trabaho niya na maging secondary roam. Kasi, Oo. technically speaking, hindi naman sila talaga kailangan mag-clear, lalo kapag nakakuha na nila yung level 4. I mean, for the sake of pushing out waves and also getting some items. Pero if wala namang inihintay, mas importante talaga minsan yung vision. Pero si Kirk dito sa taas nasakyan ni Luke, ginamit pa yung retribution just to make sure na hindi makakatakbo dito yung Hilda. Nanlaban! Ang sakit Nanlaban si Kirk kay Annabelle, kaso medyo mahapdi talaga yung Suyo. Pero at least, nagtagal and na-clear niya rin naman yung minion wave, so hindi makakakuha ng extra gold plate dito si Annabelle. Worth it naman for Onyx Philippines. At the same time, it also gave a lot of space para kay Kelra doon sa bottom lane na kahit nandun pa si Light, wapa kills. Etong si Kelra, mukhang magta-transition pa nga sila doon sa baba. Naku, laki ng harang, grabe. Ang laki ng harang, men. Pero si Brusco, okay. Hindi napindot. Hindi napindot. Nag-ano yan eh. Minsan alam ko yan eh, yung pag nagbubush, minsan nawawala yung, Yung vision. Oo. Kasi syempre yung joystick mo, hawak mo na palabas eh. Lumabas siya ng bush. So hindi niya napindot yung tsunami slam kay Light. Pero si Light din naman na-force out din yung kanyang unstoppable force. So, quits lang. Medyo tahimik ulit. Pero nakita naman natin katulad nung game number 1, nung simula na nung kailan actually first turtle pa nga lang, nagkagulo na eh. Pero ngayon kasi medyo naging disiplinado yung Bigetron Esports. Pero ang problema kasi sa gantong lineup ng Bigetron, ayaw mong defensive ka eh. Oo. Gusto mo pumapalag kay hindi yung nagpapareact ka sa ginagawa ng Oni. Kailangan eh, si Light mismo yung umahanap ng mga babatuhin niya. Lalo may suyo ka. To be Oo. fair though, parang for Bigetron, hindi naman ganun kalaking problema if umabot sila sa late game kasi again, hawak naman nila Iritel. Ang nakakatakot na talaga is if mag-snowball tong Lucas na wala kang ginagawa. Kasi hindi mo na kontrolado yung takbo ng game kapag ganun. Okay, Onyx Philippines holding on to 1.4k gold lead. Mukhang ko-contest nga ang Bigetron Esports. Okay, may pumasok na nga doon. Ginamit na yung split screen para si Brusco doon sa likod. Ayan nga yung title strike na sinasabi natin. And mamapatay ka agad si Annabelle. Ang ganda sana nung attempt dito mula kay Luke. Kaso sabay-sabay din pumasok yung Onyx Philippines sa harapan ng Bigetron Esports. Hindi nila nirespeto yung mga naiwang miyembro ng Bigetron sa likuran. Bali na wala din yung ginawa ni Luke na pagsabit kay King Kong kasi the rest of the Super Fam target lock sa ibang members ng Bigetron Esports. Onyx Philippines again secures the second turtle at hindi lang yun dahil si Kelra nakatulak na nga doon sa baba. Grabe, protektado na si Kelra dito. And nakakatakot dito for BTR, may paparating na malaking power spike pa yung Onyx Philippines, yung Sky Piercer na lalabas dito kay Kelra. Dagdag mo na dyan yung added damage and control mula dito kay Super Friends kapag natapos na yung Clock of Destiny, tatapusin niyo. I think Sky Piercer na rin nga rin. Sky Piercer din! Ni Rush! Ni Super Prince, parang sigurado mapatay nila yung mga target nila. Pero ito mamamatay ba? Hindi sigurado. Nakatakbo pa. Si Kirk with a flicker out. Abot ba? Si Moreno? Hindi. Pero ito na lang nasa unahan, sabi nila. Kasi mas maganda to si Eman, yung nahuli nila. So ngayon, Bigetron Esports, di sila problemado pag umabot sa late game.
Ang magandang tanong doon ay pag. Kasi Onyx Philippines, 3.8k gold lead na Keller nangungulekta lang ng mga turret. Even si Brusco halos wapakil sa ginagawa Brusco? ni Light tsaka ni Moreno. Makakatakas na naman. Onyx Philippines on a roll. Nahihirapan. Defensive yung Johit ni Light. The ultimate question eh, aabot ba? Parang hindi. Kasi ngayon sa takbo ng mapa, Onyx Philippines ang kumokontrol ng game. Umuulan ng red na heroes. Yung mapa dito ng Bigatron Esports. Oh, Kurt, napasobra ata. Sinaniban and umabot. Yung glue, and napapatay nila yung Hilda. Aabot pa naman siya for the next turtle. Pero si Moreno, bumili ng rapid boots dito. Mala super friends. Ito na. Ginagaya na lahat. Sabi niya, sa'yo ko natutunan yan eh. Oo, ginagaya ng buong mundo. Papakita ko sa'yo na idol kita pero kahit hindi kita tapatan. Uy, Brusco may attempt. With the title strike, pero makakalabas pa rin naman si Emma. Hindi siya abot dito ng Onyx Philippines. So far, yung pagiging aggressive dito ng movements ng Onyx Philippines napapareact nga. Tulad nga sinabi ni Ingan, dito ang Bigatron Esports na sinusundan lang nila si Brusco, si Super Prince, si King Kong naiiwan sa kusina, farm ng farm. Oo. Although, Lucas kasi siya eh. So, kung nakasuyo to, pili ko level 12 na to eh. Level 2 na, baka 13 pa nga eh. Pero kasi na-break niya yung 838 record. Pero ngayon no, third turtle nag-spawn na naman. Nakakatakot yung capabilities ng Onyx Philippines kasi dalawa. Gold laner pati mid laner, may Sky Piercer at si Brusco. Okay, na-force out ka agad yung split-split dito ni Luke. Light napapalayo ngayon pero kung tinatry pa rin kumontes sa Bigatron Esports, may napato, it's Super Friends yun! Napakita flicker mula dito kay Light na itapon nga yung Zushin. Pero Onyx Philippines, nanlalaban pa rin naman sila. Hawak nila yung pagong wala na yung split-split ni Luke. Hindi magre-reset na. Force na yung flicker out. Pero mahabol si Brusco with a flicker! Naabot niya rin si Annabelle, makakadash pa. Nakagamit naman ng Blade Surge pero hinahabol siya nung galit na halimaw na si King Kong. And double kill para dito kay Kelra. Pinaula na ng bala ang Bigatron Esports. Nakuha na nila yung pagong pero di pa ata sila tapos. Naghahabol pa sila. Gusto pa nila ng dugo. Triple kill para kay Kelra with the Death Sonata. Si Brusco, paborito niya talaga si Annabelle eh. No? Oy, hindi pa tapos. Teka lang, para hindi makatatapos. Si Emma na naman ang sunod. Unstoppable na unofficial maniac sana para sa gold standard Kelra. 501. Bago nangyari lahat ng kills na yun, pre. May piercer na siya. Kaya Ilan nga na eh. yung stacks ngayon? 4 na yung laman ng stock dito ni Kelra. Kung namatay nga si Moreno doon sa isang Death Sonata, savage yun eh. Pero ngayon, Kelra, napakataas na ng kanyang net worth. Babasagin na nila ito dito sa may middle lane. And Bigatron Esports, full defensive mode sila para umabot sa late game. Pero si Luke, hindi na nire-respeto dito ng Onyx Philippines kahit yung glow ay naging numero para kay Kelra. Brusco, one more attempt onto Light's life. Pero makakatakbo pa rin naman yung Joyd with the ejector. Pero pag tinignan natin yung mapa, again, umuulan ng kulay red. Ang lambot. Nakakatakot to para sa mga makakatapat din ng Onyx Philippines sa playoffs kasi pinapakita ngayon na Onyx na kahit mag 4-man, 5-man ban ka kay Prince or kay Kelra or ngayon kay King Kong, meron at meron silang ilalabas. This time, rocking the Lucas. 9-3 ang kill scoreboard. 6k gold lead ka agad. And it looks like parang hindi makakabawi yung Bigatron Esports kasi dumadating na tayo sa punto na kahit nakaka-ejector nga my etong si goodness. Light o nakakabato, kulang lahat ng meron sila. Look at the gap. 3,000 gold. Yung lamang ni Kelra dito. Lalo lang siyang umahapde. Patapos na yung kanyang Blade of Despair. And si King Kong dito, papunta na rin dun sa kanyang either Malefic Roar or BOD. And nga, may Malefic Roar na dagdag physical penetration for Onyx Philippines. And kanina, tinatirang natin parang bitin yung damage. Ngayon, hindi na. Okay, so si Brusco kailangan ulit nating ingatan. Already ang kanyang flicker. Major objective of for Crabs as the First Lord. Mahilig niyang kunin itong si Annabelle katulad ng ginawa ni Kirk nung game number 1. Pero may binabislam sila. Pero airstrike mula dito kay Moreno para ma-zone out dito ang Onyx Philippines. Pero lumalaban pa rin sila again. Walang respeto. Kahit yung glue, kaya nilang patumbahin. Oy! Naabot din dito si Moreno. Tutumba rin siya sa mga bala ni Kelra. It's King Kong sa may bandang kaliwa. Nakikipaglaban pa rin. Yung life steal pabalik is Spellvamp. And triple kill para kay Kelra. Maniac! Para kay Gold Standard. Nasaan si Light? Light, bigay mo Nasaan si na! Light? Light, ibigay mo na! Nakauwi si Light doon. Pero katulad nga ng sinasabi ni Kelra, hindi niya kailangan hingiin yung Savage. Kusayang dumadating. Onyx Philippines, 9k gold lead. Si Lucas King Kong nandun lamang sa Lord. Pero may push na ginagawa ang Super Fam ngayon. Tamang trabaho lang, dalawang trabaho yung tinatangke ng Onyx Philippines. Oh, Moreno, nag-a-attempt dito ng poke kay Kelra. Kaso,
Again, napaka-hapde ng mga poke damage na nanggagaling mula dito kay Granger. Pre, sa totoo lang, dalawang maniac na si Kelra eh. Ang dalawa na. Kung hindi lang nabitin ng 1 or 2 seconds yung huling kill niya sa unang dapat na maniac. Oo. Counted as maniac na dapat yun eh. 80 stocks na yan. Kumbaga full stock na nung Oo. Skypiercer. Mag-ingat na talaga ang Bigatron Esports sa kanilang mga HP threshold kasi pwede Brusco? silang tunawin nung Death Sonata. Nakalabas din naman yung Kalea. Pero si Luka napagamit na ng split-split. So for the next Lord Wave, walang frontline arsenal dito ang Bigatron Esports. Si kahit mismo si Kirk pinipigilan yung mga potential split push na pwede gawin ni Annabelle. Nag-solo rank warrior gaming na naman dito si Kirk. Nag-man-to-man defense kay Annabelle. Lord sieging in doon sa baba. Tignan natin kung makakadepensa pa rin ng Bigatron Esports kasi sobrang laki na ng kalamangan ng Onyx Philippines. Maagang paggamit ng Feathered Airstrike para man lang maka-clear. At may clear nga nila yung gitna doon pero ang problema, butas na ang kanilang base. Super Friends nagpapailaw nga lang dito. Bigatron Esports, maski si Friends mag-isa na napapalayo niya yung Bigatron. Oo, hindi na nga siya may ejector kasi wala ring flicker dito. And Brusco! With the flicker title strike, naabot niya rito si Moreno, hindi nakareha. And look to bomba na rin. Torre na lang ang tinitignan dito ng Onyx Philippines. Wala na silang pake sa Savage. Pero si King Kong, nanlalaban pa. Meron silang minion wave para makatulak ng Torre. Pero again, wala na ata silang pake. Si King Kong na lang ipumapatay. Legendary na si Kelra. Hintay na lang ng susunod na minion wave. Pero ubos na ang Bigatron Esports. Very clear and defining victory para sa Onyx Philippines. A sweep laban sa BTR. Di na kailangan ng calculations dahil this time, top 4 secured ang ating defending world champions. Numbers aside,